Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na with evidence. Ako po, paktayin tayo nito mga kabibig. ICC na booking itong backdoor negotiation nila para hindi makalaya si PRRD. Ito ang findings. Kampo ni PRRD, inakusahan ang ICC prosecutors ng backdoor appeal para buhayin ang jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas. So gusto talaga nila na makulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC at hindi na makalabas. Yun mga kabibig, ang nakita, napansin, naobserbahan, and therefore conclude sa kampo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sige, i-share ko sa inyo, baka sabihin naman gawa-gawa ko ang issue na ito. So, ito ang nabasa ko kabibig, share ko lang sa inyo. Wait for a while. O, yan. Yan kabibig, o. Yan, o. Kita nyo yan, ha? O, yan. Ano yan? Sa politiko na siya, o. Bombo Radio Philippines, o. Kampo ni PRRD, inakusahan ng ICC prosecutors ng backdoor appeal para buhayin ang jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas. Sayin natin kabibig ha. Inakusahan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court. Nako, yan na. Simula na kabibig ng totoong laban ito kabibig ha. Totoong laban talaga to. Okay. International Criminal Court prosecutors na pagtatangka ng backdoor appeal para buhayin ang jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas kahit pa kumalas na ito noong 2019. Sa 6 na pahinang dokumento na isinumite sa ICC Appeals Chamber, ikinatuwiran ng lead counsel ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Nicholas Kaufman na binibigyan umano ng prosecution ng ibang kahulugan ang tamang interpretasyon ng batas para lunasan ang sarili nitong kabiguan para maglungsad ng investigasyon habang miyembro pa ang Pilipinas. O, ito nga yung kabibig, no? Ngayon nga, ang gusto nila yung pogo-pogo daw, yung pogo ay posible daw konektado sa drug, yung EJK ni Pangulong Duterte. Pati daw yung mga missing sabungeros, i-connect nila kay Duterte. Kaya parang nakakaramdam or parang nakikita ni Attorney Nicholas Kaufman na may mga nangyayaring backdoor meeting to. Aniya, ang kabiguang buksan ang investigasyon bago kumalas ang isang bansa mula sa ICC ay nakasalalay sa mga balikat ng prosecutor. Kaya dapat na niyang tanggapin ng prosecutor na hindi makakamit ang pananagutan sa pamamagitan ng pagbaluktot sa tamang interpretasyon ng batas at hindi ito dapat makapinsala sa karapatan ng sospek na dumaan sa tamang proseso ng batas. Ang naturang dokumento ay may kahilingan ng kampo ni Duterte na tumugon sa kamakailang mga argumento ng prosekusyon na humahamon sa jurisdiction ng ICC. Ayon sa counsel ng ating Pangulo, patuloy ang ikinakatwiran ng prosekusyon na maaaring igiit ng ICC ang jurisdiction nito kahit na kumalas na ang isang bansa sa Rome Statute. Sa kabila pa ng naunang ng ruling ng pre-trial chamber na maaring walang jurisdiction ang korte kung isang state party ay hindi na miyembro ng statute noong simula ng prosecutor ang investigasyon. Yun kabibig ha. So nakikita na ni Kaufman ang katotohanan. Pero bakit si Kaufman ngayon lang niya napansin to? 'Di ba? Hindi ba napaghalataan ni Kaufman na tila yata ginagawa na lang silang tawag dito? Mga parang pinaglalaroan lang sila ng prosecutors. Kung ano-ano lang sabihin si Garma ba to? O Garman? Sino ba yung yung nasa Kongreso nung panahon ng yung hearing? Ay nako, 'di ba wanted sa Pilipinas? Ngayon,
ay nandun na sa kuno sa ICC, maging witness na daw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano ba naman yan? Pilit nilang hinahanapan ng ano ba, ng kung sino ang pwedeng magdiin kay Pangulong Rodrigo Duterte para hindi makalabas. Yun ang kailang pinopoint at ito pa ha, ito pa ang sabi ni sino to? Ni Boyeng Rimulya tungkol kay PRRD. Nako, pakinggan nyo kabibig ha, parang nakakainis pakinggan itong statement ni Boyeng Rimulya. Kung maririnig mo talaga big, parang ang nakakagiga ito na. He will be brought back to the Philippines. Hindi na, iba na. Andun na yun eh. Andun na, yes. Andun na siya. Kaya binigay na natin ang jurisdiction sa kanila. Oh. Kaya hindi na natin yan hindi na natin dapat yan bawiin kasi binigay na natin. He will be brought back to the Philippines. Hindi na, iba na. Andun na yun eh. Andun Hindi na, na. yes. Andun na siya. Ang sabi ni Rimulya, hindi na ibabalik si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa atin kasi ibinigay na nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Again, pakinggan natin. Kaya binigay na natin ang jurisdiction sa Binigay na kanila. natin. Wait, Kaya hindi na natin yan kayo lang nagbigay ng hindi na natin dapat yan Hindi kami ha. bawiin. Huwag nyo naman. Kasi binigay na. Ay, ano ba naman He will yan? be brought back to the Philippines. Hindi na daw pwedeng Hindi na, iba na. bawiin. Andun na yun eh. Andun na, yes. Andun na siya. Andun na. Kaya binigay na natin ang jurisdiction sa kanila. Kaya hindi na natin yan hindi na natin dapat yan bawiin. Kasi binigay. Ito ang sabi ng isang, so pwedeng ipamigay ang mga Pilipino sa ibang bansa. Pwede pala isang Pilipino ay doon lilitisin sa ibang bansa. Si Duterte noon ay may mga bibitayin na Pilipino pero nakikiusap sa mga presidente na maiuwi sa ating bansa. There's always a time for reckoning. Nakakaawa na pala ang Pinoy ngayon. Kung magkasala, ibibigay na ko. Di daw bawiin. Binigay na daw na sa ICC. Grabe Lord, ikaw na po ang humusga sa taong nasasabi niya. Sige lang sa inyo ngayon, panahon lang yan, magbayad kayo ng mahal. Ito ba? Yung ginawa nila kay PRRD, pwedeng gawin sa lahat ng Pilipino na kakalaban sa kanila basta sila ang nasa pwesto kasi uso sa kanila ang bend the law. Yung kabibig ha, yan ay ilang mga komento ng ating mga natin. Shocking revelation, no? Anong sabi nila? Hindi na pwedeng bawiin kasi ibinigay na natin sa ICC ang jurisdiction. Wow, grabe. Parang nakakagigil lang ba? Kasi sabi ng iba, so pwede pala ang Pilipino ibigay sa ibang bansa. Ibigay natin ang jurisdiction ng ibang bansa para sa mga kapwa Pilipino natin. Ito na ba ang Pilipinas ngayon? Yan kabibig ha. Yan ang ilang mga komento ng ating mga netizen na tila napaka-unfair. Na tila parang hindi ka Pilipino sa kanilang paningin. Parang ay wala yan. May sala yan. Ibigay sa ibang bansa. Bahala na si Duterte doon. Bahala kung ano man sa akin. Parang ganun ba? Parang ganun ang nakikita natin kabibig. Ito ha. Meron akong nakita kabibig na I don't know kung maniniwala kayo nito, pero nakita ko siya, pinag-usapan ito na mga prediction kung ano daw, kung makakauwi pa ba si Pangulong Roa Digong doon sa Pilipinas. Ito kabibig, manood tayo. So dito, may possibility na meron talagang parang gumagawa ng paraan behind his back na para hindi siya makalabas. At meron din akong nakikita na parang unexpected help, na parang merong tutulong sa kanya. Merong hindi siya alam kung baga na nangyayari na behind his back na parang sa huli magiging pabor pa sa kanya. May possibility na maging pabor sa kanya. So, kumbaga overall, malaki yung chance na makabalik siya ng Pilipinas. Basta malampasan lang niya talaga yung health niya. Huwag siyang mawalan ng pag-asa. Kasi meron kasing ditong meron ditong parang feeling ako na parang tanggap niya. Tanging ano lang dito, ang tanging kinakalungkot niya, syempre tao lang din siya. Kumbaga parang sa lahat ng nagawa niya, ito yung nangyari sa kanya. Although tanggap naman niya yun. At same time, syempre, gusto niya syempre umuwi sa Pilipinas. Kahit sino naman gusto mong umuwi kung saan yung bansa mo, kung saan ka pinanganak, saan yung tahanan mo. Gano'n naman talaga. Normal lang yun sa tao. So, yun, para kasi sa kanya, nothing to lose. Matanda na siya. Kumbaga,
ilang taon na siya? 80 na ba siya? So, tanggap niya yun. Okay? Pero yun nga, balik tayo sa question. Malaki yung chance na makauwi siya. Possible na makapag-bail or siguro interim release. At the same time, merong tutulong sa kanya. Yun nga, may mga nangyari behind his back na talagang pine-prevent na makalabas siya. At meron ding nangyari behind his back na maaaring may tumulong sa kanya. At lahat ng to, maaaring magresulta ng pumabor sa kanya. Wag lang talaga yung health niya and at the same time, yung mabago yung yung lugar kung saan siya nakakulong. Pero hindi naman sana. Kasi dito lang ako nag-worry. Nauna yung journey, papuntang prison again. Kung titignan ko yung But at the same time dito, unexpected money. So, yun. So, dito, may possibility na meron talagang parang gumagawa ng paraan behind his back na parang hindi siya makalabas. At meron din akong nakikita na parang unexpected help, na parang merong tutulong sa kanya. Merong hindi siya alam kumbaga na nangyayari, na behind his back, na parang sa huli, magiging pabor pa sa kanya. May possibility na maging pabor sa kanya. So, kumbaga overall, malaki yung chance na makabalik siya ng Pilipinas. Basta malampasan lang niya talaga yung health niya. Huwag siyang mawalan ng pag-asa. Kasi meron kasing ditong meron ditong parang feeling ako na parang tanggap niya. Tanging lang dito, ang tanging kinakalungkot niya, syempre tao lang din siya, kumbaga parang sa lahat ng nagawa niya, ito yung nangyari sa kanya. Although tanggap naman niya yun. At same time, syempre, gusto niya syempre umuwi sa Pilipinas, kahit sino naman gusto mong umuwi kung saan yung bansa mo, kung saan ka pinanganak, saan yung tahanan mo, gano'n naman talaga, normal lang yun sa tao. So, yun, para kasi sa kanya, nothing to lose, matanda na siya. Kumbaga, ilang taon na siya? 80 na ba siya? So, tanggap niya yun. Okay? Pero yun nga, balik tayo sa question. Malaki yung chance na makauwi siya. Possible na makapag-bail or siguro interim release. At the same time, merong tutulong sa kanya. Yun nga, may mga nangyari behind his back na talagang pine-prevent na makalabas siya. At meron ding nangyari behind his back na maaaring may tumulong sa kanya. At lahat ng to, maaaring magresulta ng pumabor sa kanya. Wag lang talaga yung health niya and at the same time, yung mabago yung yung lugar kung saan siya nakakulong. Pero hindi naman sana. Kasi dito lang ako nag-worry. Nauna yung journey, papuntang prison again. Kung titignan ko yung But at the same time dito, unexpected money. So,